Sila yung nanggugulo dito sa region. Tapos, magpapatrolya with us. Madaling sabi, kung sino yung troublemaker, siya yung magme-maintain ng peace. Di ba? Yung nanggugulo, pwede ba yung ganon? However, sabi rito, military collaboration between the two nations, militaries, will continue under the 2004 Defense Cooperation Memorandum of Understanding. Sabi po ni Browner. May pinirman pala, mga kababayan, noong taon 2004. Ito yung panahon ni I am sorry. What? Panahon, mga kababayan, ni Hilo Garcia. Bininta talaga niya tayo, Mr. Maravillas. Malamang yun ang salarinan niya na nag-promise. Yung proposal, mga kababayan, ng embassy ng China na makipag-military exercise sa atin, I think sinot na sa basurahan ng ating armed forces. Hindi na yun tuloy yata, mga kababayan, based sa statement ni General Browner, yung ating armed forces chief of staff. Buti naman niya, Mr. Maravillas. Buti na lang talaga. Diba? But before ko ibigay sa inyo yung kwento, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Di ba? Ito yung official statement na mismo ni General Browner. Yung ating Armed Forces Chief of Staff, sabi rito, Armed Forces PLA, yung People's Liberation Army ng China, PLA Patrol, dead on water. Wala na niya. Patay na niya. Sino ba naman yung papatol doon? Sabi ko nga, mga kababayan, that could be a Trojan horse. Di ba? Gusto tayong ibitag ng mga Chinese. Iniisip siguro nila, mga kababayan, na mahina yung ulo natin. Di ba? Iniisip nila na hindi tayo nag-iisip, na madali lang tayo mauto. Siguro yung previous administration, nauto ninyo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung ating Pangulong Bongbong, talagang mataas yung IQ. Di ba? Hindi ninyo maisahan yung ating Pangulong Bongbong. Ito ngayon, yung balita, mga kababayan, as published by Daily Tribune. The proposed joint maritime patrol between the Armed Forces of the Philippines and the People's Liberation Army in the South China Sea may no longer proceed. Wow, maganda, mga kababayan, kung ganon. Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. said the government may have gotten called on the idea amid China's continuing hostility toward the country in the West Philippine Sea. Siya nga naman, sinong papatol doon sa proposal ninyo na makipagbalikatan? Di ba? Sabi, mga kababayan, ni Browner, Beijing's actions anya in the West Philippine Sea have raised questions over its claimed intention to uphold peace in the Indo-Pacific region. Sila yung bully dito po. Nagka-tension po dito dahil sa kanilang mga ginagawa. Pagkatapos, makikipagbalikatan tayo. Sinong niloloko ninyo? Di ba? So sabi po niya, with the way they are currently doing things, the possibility of a joint patrol seems quiet, unclear. Paano magpapatrol yung joint patrol na
Sila mismo yung nambablock. Di ba? Sila yung nanggugulo dito sa region. Tapos, magpapatrolya with us. Madaling sabi, kung sino yung troublemaker, siya yung magme-maintain ng peace. Di ba? Yung nanggugulo, pwede ba yung ganon? However, sabi rito, military collaboration between the two nations, militaries, will continue under the 2004 Defense Cooperation Memorandum of Understanding. Sabi po ni Browner, may pinirmahan pala mga kababayan noong taon 2004. Ito yung panahon ni I am sorry. What? Panahon mga kababayan ni Hilo Garcia. Bininta talaga niya tayo, Mr. Maravillas. Malamang yun ang salarinan niya na nag-promise. Kaya lang, ayaw umamin. So sabi rito, the MOU or Memorandum of Understanding had provisions allowing the armed forces to send its officers to China for the additional training, something that does not seem to interest the Philippine government at the moment. Confirm na po, nagsimula pala panahon ni Hilo Garcia, 2004 Si Hilo Garcia po, yung Pangulo. You just imagine, kaya pala naging buta, bingi at bulag pala. Bulag, bingi at pipi, mga kababayan, yung gobyerno noon, abang may creeping invasion. Kasi, ayon, may memorandum of understanding pala. At doon din nagsimula sa panahon na yon yung pagpapadala ng mga military trainees, pati mga officials po. So, brininwas na yon na huwag anya kayong iimik. Habang kinakamkaman niya namin. Yung territory ninyo, huwag kayong magrireklamo kasi magbarkada tayo habang sinasaksakan namin sa likod. What? So, binarkada mga kababayan tayo para libre lang yung kanilang pananakop sa atin. At yung ating mga sundalo, hindi po sila iimik kasi yung mindset nila, tulad na ng mananakop. Diba? Pinag-aral sa Beijing University po at funded ng Chinese government. Paano magre-reklamo yun habang kinakamkam yung ating territory? So sabi rito, on the other hand, Anya, the Philippines will continue to hold military drills with partner countries like US, Japan, at Canada. And lately nga, yung Australia po. So sabi ni Browner, we need to inform the whole world about what is happening here in the South China Sea because of these recent events. We have been successful in revealing China's coercive and dangerous tactics, sabi po ni Browner. Previously, Browner disclosed that China's ambassador to the Philippines, Wang Xilian, had offered to have joint patrols with the Philippines in the South China Sea, which overlaps the West Philippine Sea. Talagang harap-harapan na pangluloko. May creeping invasion sila. Pagkatapos, makikipag-joint patrol. Harap-harapan po na panluloko sa atin. O ngayon, buti naman ganon yung naging desisyon ninyo na huwag patulan ang offer na to. Paano papatulan natin ang joint patrol na right now, mga kababayan, kanya-kanyang patrolya, yung mga Chinese po, hindi lang yung Coast Guard nila, pati yung mga militia vessels, kanya-kanyang patrolya po sa West Philippine Sea. Nagkalat po ngayon. Ito po, sabi dito. Tapos magkiki-joint patrol yung mga Chinese sa atin. Sabi dito, Armed Forces confirms 85% of monitored foreign vessels in the West Philippine Sea or the South China Sea
mga Chinese-owned daw nando doon. Kumpirmado. Itong nakikita po ninyo. Yan. Ilan lang siya. Around mga 400 daw na mga foreign vessels nandiyan dyan. 85% mga Chinese. So sabi po ni Browner, well, at any one time, in the entire South China Sea niya, there are more than 400 na mga foreign vessels. These include fishing vessels, research vessels, Coast Guard, and the navies of other countries. And 85% nito, Chinese. So during Browner's visit to the Armed Forces Western Command Headquarters in Palawan, 5 days after the water cannon incident involving Chinese Coast Guard and Philippine vessels in Ayungin Shoal last August 5, Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos also confirmed that 85% of these monitored vessels in the West Philippine Sea are likely Chinese fishing ships. Carlos noted that about 191 of these vessels are in the vicinity of the Chinese-occupied Mischief Reef, which is about 134 nautical miles from Palawan and 602 nautical miles from China. Napakalayo. Nandito na sa ating nasa ating backyard, mga kababayan. Ayaw nang umalis. Yung iba pumasok na nga po. Doon, mga kababayan, pinagbabawal tayo sa Ayungin Shoal na makapag-resupply mission. Kaya lang di sila umobra noong isang linggo. At saka, next resupply mission po, nakabantay na yung warship ng Amerika. Di ba? And later on, regular na din yung pagpapatrolya ng Amerika plus yung Australia po. Ayun man lang, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang po, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiriso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.